Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Halos mag-iisang dekada, arestado na sa wakas ang isang police colonel na kabilang sa most wanted sa bansa dahil sa pagpatay sa isang Korean businessman taong 2016. Itinuturong mastermind ang naturang pulis sa pagdukot at pagpaslang sa negosyante sa ilalim ng isang peking drug operation. Ang balitang A to Z ni Kim Salinas. Naaresto na ng mga otoridad si dating Police Lieutenant Colonel Rafael Dumlao III, ang itinuturong utak sa malagim na pagdukot at pagpatay sa South Korean businessman na si G.Ek Ju noong 2016. Ayon kay Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya, nahuli si Dumlao ng PNP Criminal Investigation and Detection Group bandang alas 5 ng madaling araw ngayong Martes, June 9. Yes, he was sleeping in a house. The teams, the CIDG entered the house based on the warrant. A tactical team entered, broke down the door, arrested him, and then he's now in CIDG NCR. Nakuha sa kanyang isang 9mm na baril sa tinutuluyan nito sa barangay Pasong Tamo, Quezon City. Natuntun si Dumlao matapos ang masusing surveillance ng mapansin ng mga tracker team ang kanyang aktibidad sa social media noong linggo. Parang Facebook Live, yung pinapanood niya yung kasal ng anak niya. Hindi siya umattend ng kasal, pero nagkaroon ng movement doon sa bahay, kaya na-track, kaya na-confirm namin nandoon siya. Matatanda ang dinukot si G.Ek Ju sa kanyang tahanan sa Angeles City, Pampanga. Ginamit ng mga sospek ang peking anti-illegal drugs operation sa ilalim ng Oplan Tokhang. Dinala ang Koreano sa Camp Crame at doon ay pinatay sa sakal matapos na hindi makapagbigay ng ransom na 5 million pesos. Pinuri ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang mga operatiba ng CIDG dahil nasukulang isa sa mga most wanted sa bansa makaraan ng halos isang dekadang pagtatago. Thank and congratulate the community, of course, and the operating unit. Community, why? Because sila na mismo ang nagbibigay ng lead so that we can track the fugitive, Colonel Dumlao. Upang itago ang krimen, krinimate ang bangkay ng biktima at ang kanyang mga abo ay ipinilash sa inidoro. Dagdag pa ni Rimulya, hindi na dadaan sa pagdinig si Dumlao dahil nahatulan na ito ng reklusyon perpetua ng Court of Appeals. In September 2024, the Court of Appeals reversed the decision of the lower court, found him guilty, sentencing him to reclusion perpetua, and ordered his immediate arrest without bail. Nakuha din sa bahay ni Dumlao ang isang laptop at cellphone at isa sa ilalim ito sa isang forensic examination para malaman kung sino ang kanyang mga kontak habang siya ay nagtatago sa batas. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.